Diyos iti biag tunggal maysa kada kami. Agyaman kami iti kankanayon nga panagkaadam kada kami. Agyaman kami, Apo Diyos, ti Espiritu Santo, mga kanayon, nagtignay, iti biag tunggal may sakara kami, tapos kasta mapagbaligyan mi, Apo Diyos, iti inaldaw-aldaw, nga panagbiag tunggal may sakara kami. At di kami manin iti dating gundaway, nadano manin iting kampanagadal kariti sasaom, alam malakadi, nga sika iti mangted, iti panakaawat, tunggal may sakara kami, manglukat iti ni espirituan, nga panagtingig, iti tunggal may sakara kami, ken urepay iti puspuso tunggal may sakada kami adan kumakadi Apo Dios iti ayat Apo Dios ngagtutuloy nga mga dal kariti sasaom ken urepay dagiti agisuro tunggal may agisuro kada kami Apo Dios ni Pastor Brian ken ni Pastor Dennis sika Apo Dios ti mangpulot Apo itinindagan nga bibigda o God tapno ti kasta dagiti nga adalen mi ket Apo Dios ti Espiritu Santo tagtignay tapno ti kasta at Apo Dios nga ipakaawat mo kada kami dagiti kayat mo nga isuro iti tunggal may sa kada kami ket maawat mi met Apo Dios dagitoy nga sursuro Apo Dios nga inda isuro iti tunggal may sa kada kami ti Espiritu Apo Dios ti bumyang iti daytoy nga rabii Apo Dios tapno ti kasta at nga masalukuban kami iti Espiritu Santo Apo Dios iti kampanagadal kariti sasaom Apo daytoy Apo Dios ti dawat ting kararagmi iti nagana po ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastora. So, nasa lesson 4 tayo. Sa lesson at papasok tayo sa biblical studies na ng regarding kay God. Kasi kung mapapansin natin, nakakagulat yung first 3 lesson. First 3 lesson natin, mabigat yung mabigat yung mga pang-masteral yung pinangbungat niya sa atin regarding sa existence ng God and different worldviews, and then paano tayo tutugon pag ang mga tao hindi tututol sila kapag paliwanag natin sa kung sino ang Diyos. Pero siyempre external view yung binibigay niya sa unang bungad na 3 lesson. Pero itong pang-apat, pupunta na tayo doon sa internal view. Kasi ang design natin, kung ipapakilala natin ang Panginoon, dapat kilala natin muna siya. Yan yung point. So, yun naman yung point ng subject nating systematic theology, to understand the basic perspectives. Kaya sabi natin dito noong last time, pinag-aralan natin yung worldviews. So, may iba't ibang pananaw, ang iba't ibang bahagi ng mundo, iba't ibang lahi tungkol sa Diyos. At papasok naman tayo ngayon doon sa biblical worldview. Paano tinitingnan, ano yung perspective ng mga nagsulat nitong scriptures natin. So, ayan, dito sa lesson 4, pag-aaralan natin ang mga pangalan at katawagan sa Diyos. I-upload ko lang yung slide natin. Okay. So, yan, pangalan at katawagan sa Diyos. Eto. Ano ba talaga ang dapat kong itawag sa Diyos? Yun yung kasi daming daming katawagan sa Diyos. Daming pangalan. Kung minsan hindi natin pinapansin, hindi tayo nagtatanong, basta basa na lang ng basa. Actually, meron yung Bible na Names of God Translation, NOG, Names of God Translation, na sa Bible na yon, basically, translate nila sa English yung Hebrew Scripture, pero iniwan nila yung mga pangalan ng Diyos sa original translation. So for example, pag sinabi sa Bible na Yahweh, Yahweh. Hindi niya translate na sa atin sa English kasi natin Lord na kung minsan, or God. So kung anong pagkabanggit sa Hebrew Scripture, yun yung kinip niya dito sa Names of God Bible. Pag sinabing El Elyon, pag sinabing El Elyon talaga. So mapapansin mo sa Names of God Bible na napakaraming pangalan ng Diyos na to.
So, napakaraming tawag ng tao. Sabi nga natin, ang bawat tao minsan may kanya-kanyang pananaw at may kanya-kanyang revelation. Kung matatandaan ninyo yung illustration regarding sa elephant, ang mga tao, parang tayong dito sa Pilipinas, hindi tayo aware sa kung ano ang hayop na elepante, kaya sikat na sikat ang Manila Zoo noon eh. Doon mo lang makikita ang elepante. So parang yung kwento na yung mga bulag ipapadescribe sa kanila yung elepante. So lahat tayo nangangapa. Parang i-describe natin ang Panginoon. So ang daming katawagan. Pero itong pangalan kasi, bakit ang daming itinatawag sa Diyos? Ang daming katawagan. Kasi ginamit ng Panginoon, yung nireveal niya yung sarili niya, yung, sabi natin, yung grasp ng isang tao, naintindihan niyang katangian ng Diyos, inilalagay niya sa pangalan. Kung sabi nga natin, kung nagbigay siya ng blessing, mapagbigay itong Diyos na ito. So, parang tinawag niyang Diyos na mapagbigay, Jehovah Jireh. Parang ganon. At yun naman, yung way na na-preserve sa pangalan ng Diyos na nakikita natin sa Bible, doon naman natin mapapansin or madidecode kung sino ba ang Diyos na ito. So, ayan. Sa panimulang ng verse natin, ito, Proverbs 18:10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. So, ano sa English niyan? The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. Parang kanta ata to. At dito ata nanggaling si Steve Cuban. So, bakit itong nagsulat ng Proverbs, I'm not sure kung dito sa chapter 18 si Solomon yung nagsasalita dito or different character. Pero bakit nga sinasabi na ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan? Bakit sinasabi nung wise man na ito na it's parang strong tower? Pag tower kasi, pag sinasabi warfare kwan yan pag inaatake ng kaaway, pumupunta sila sa tower. Nilalak nila lahat yun. So, yung tuktok rin ng tower, safe sa loob yung mga tao, yung mga archer lang ang nasa kwan, hindi rin makakalapit yung mga kalaban. So, ini-relate or inihahambing ng writer yung name ng Panginoon doon sa ganon. So, kung i-relate mo doon na lang sa pangalan, ang dami namang pangalan na ginagamit sa Diyos. So, sa analysis na ito, minemeditate ko tong verse na ito kanina, marirealize natin na sa pangalan kasi ng Diyos, doon niya nire-reveal yung katangian niya. So, kung ano yung nakatago na katangian ng Diyos sa pangalan na nai-reveal, maaasahan mo yung katangian na yon. Parang yun yung parang tinupunto nito. So, parang dito, matibay na tanggulan. There is a revelation na he is a safe haven. Safe tayong lumapit sa kanya. So, pag yung mga righteous or yung mga naniniwala sa kanya, lumalapit sa kanya, so, makakaasa sila. Yun yung mamemeditate natin dito. Ito yung key verse na iikutan natin. So, yung pangalan ng Diyos, hindi lang basta pangalan kasi yon. Parang dito, nagdi-decode tayo. Sinusubukan nating intindihin ang Diyos na ito. At ang paraan natin para ma-decode ang Diyos yung mga naintindihan ng mga mismong taong nakaugnayan niya.
kung pupunta tayo sa Bible, sa Book of Hebrews, kung may mga Bible kayo, may iba't iba kasing paraan ng Panginoon ng pakikipag-ugnayan sa tao. I think Hebrews chapter 1 yun. So, sandali lang, titingnan lang natin. So, mag-kuhan lang kayo kung may mga tanong. I-explore natin ang foundation nito. Sa Hebrews chapter 1 verse 1, sabi dito, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. So, nung una daw, unang mga panahon, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. So, direktang pumupunta ang Panginoon sa propeta. So, sina Abraham, kinukonsider kasi mga propeta yung mga yan eh. Basta direktang pinupuntahan ng Panginoon. Tapos sa verse 2 sabi niya, but in these last days, sa mga araw na ito, pag sinabing Hudyo na, ng mga Hudyo na last days, yung panahon na bumaba yung Holy Spirit. Kasi sabi ni Joel doon sa prophecy niya, in the last days, I will pour out my spirit. So sa perspective ng Hudyo, yung nangyari sa Book of Acts na bumuhos ang Espiritu ng Diyos, that is the beginning of the last days. Yung tinatawag natin sa dispensation na age of the Holy Spirit, sa panahon ng Holy Spirit. So, but in these last days, verse 2 ng chapter 1 sa Hebrews, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. So, ayan. Ang huling way ng pangungusap ng Panginoon ay sa pamamagitan ng anak niya. So, yun na yung parang nakumpleto na yung scripture kasi ang huli na nailagay doon yung mga revelations through Jesus Christ. Kung mapapansin niyo, i-connect natin yung Bible survey natin dito. Ang bungad ng Biblia sa Old Testament ay si Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. At yung mga propeta, in-expound nila yun, nire-reinterpret nila sa bawat paglipas ng panahon. So, kung mapapansin nyo, lahat ng revelation sa kanila nakabatay rin doon. So, in the last days, nagbigay may bagong law si Jesus Christ. So, ang bungad naman ng New Testament natin, Matthew, Mark, Luke, John. The revelation about Christ, the teachings of Christ. At in-expound ng mga apostol natin. Sinasabi niya rito, tapos na, nakumpleto na. Now, sa atin ngayon, iniintindi natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng scriptures. So, kung merong mga prophecy or revelation sa panahon natin, it should be only a reinterpretation or emphasis of yung mga unang teaching na. Pag may pumuntang propeta at nagbibigay siya ng bagong katuruan tungkol sa Diyos, nagbibigay siya ng bagong revelation daw tungkol sa Diyos, takbuhan mo na yun. Kasi sabi dito, in the last day. So yun yung revelation through Jesus Christ ang huli na. So pag intindihin natin ang Diyos ngayon, babalikan natin yung mga yon. At ng revelation. At ang isa noong una, yung unang revelation ng Diyos, tinago ng mga nakakilala sa Kanya, mga nakaugnayan ng Diyos, mga taong naging kaibigan ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan. So, doon mo madidecode ngayon, bakit niya tinawag na gano'n? So, kaya yung second note natin dito, sabi dito, bawat katawagan at pangalan ay sumasalamin sa di nagbabagong katangian at kalikasan ng nag-iisang Diyos na karapat-dapat nating purihin at sambahin. So, you can make so many sermons sa pangalan lang ng Diyos kasi i-expound mo yun. So, may binili akong libro nun. Isang libro yun. Pangalan lang ng Diyos. Ini-explain niya lahat yung pangalan ng Diyos. Nasaan na kaya yun? Nasa loob ata ng kutsing binenta namin. So, ayan. Sa susunod na slide, sabi dito, ano ang origin story ng pangalan mo? Kung may pagkakataon kang baguhin ito, babaguhin mo ba?
ano ipapalit mo. So, mag-open mic nga tayo rito. Bakit ka tinawag na pangalan mo? Sa pangalan mo. So, si Pastora Lisel. Bakit Lisel ang pinangalan sa'yo? So, ano, mga kwan. Pastora Joan, bakit Joan ang pinangalan sa'yo? Joan of Arc? Parang gano'n. Ikaw, Pastor Dennis, bakit Dennis ang pinangalan sa'yo? Ewan. Ano yun? Baka napanood ng tatay mo nun yung kwan. Dennis the Manis. Yung pilyong bata. Baka pilyo ka nung bata ka, Pastor. So, yung pangalan natin, kasi sa akin, sa bawat, lalo na sa mga Pilipino, mga may mga katuwaan dito na example May isang mga Pilipino na ang gusto nilang pangalan sa anak nila, Macario. Ang problema, parang masyado naman latang old dated. Parang makaluma naman ata. Pero doon yung pinaghuhugutan nila ng pangalan. So, Macario is a hero of the Philippines. Macario Sakay. So, nung pinanganak yung anak nila, noong 1985, instead na Macario, yung pinangalanan nila ng Macaroni 85. Ang bihira, anong pangalan yan? Macaroni 85. Kasi Macaroni, hango sa Macario, pinanganak noong 1985. So, parang hindi ako nakakarinig ng pangalan na numero Ito naman, parang nung lumaki itong Macaroni na ito, nanganak ulit yung parents niya, mga 1988, nung 3 taon na nagbuntis ulit. At ang ipinangalan nila, Spaghetti. Bahirang pangalan. Spaghetti. may nakakot sa Facebook, di ba? May balita na ang pangalan niya Jollibee McDonald ba? Pinagsama nila Pero ito, Spaghetti 88 naman ang pangalan niya. So, pambihira tong pamilyang to. Nung mga nasa edad na tong mga magulang niya, I think nasa 40s na yung mga magulang. Akala nila wala na. Pero naka-last trip pa. Nagbuntis. Pinangalanan nila yung bunso nila ng Sincerely Yours. Pambihirang pangalan. Sincerely Yours 98. Yung may mga numero yung pangalan nila. Sincerely Yours. So, parang pahiwatig nung pangalan na yon. Hindi ko lang kung bakit spaghetti, bakit. Yung macaroni, Macario Yung spaghetti, bakit kaya? Pinaglihi sa spaghetti kaya. Yung background pala nun, Pastor, itinandem sa kwan. Kasi macaroni yung una. Parang pangit kainin pag macaroni lang Parang tandem nung macaroni, kaya macaroni at spaghetti. So, parang isang menu. So, hindi na nila iniugnay yung bunso nila sa Sincerely Yours. Ibig sabihin naman nun, panghuli na. Di ba, pag nagsusulat ka, Tuino mo tibiyang. Sincerely Yours. Laughingly Yours. Yan. ang nakakatuwa dito, yung mga anak ng mga to, si Spaghetti, si Macaroni, saka si Sincerely Yours. Pinanindigan naman nila yung trip ng magulang nila. Nung nanganak si Spaghetti, nakapag-asawa at nagkaroon sila ng anak. May dalawang anak. Pinangalanan nila ng lumpia. Lumpia na. ang pinangalan niya rito dahil spaghetti yung di ba? Ang pinangalan niya cheese pimiento. Pambihira. Cheese pimiento, toppings ng spaghetti cheese pimiento. Tapos yung pangalawa, Parmesan cheese. Ang bihirang mga mamahalin. Itong si Macaroni, si Mac. Dahil ang nangyari sa kanya lumaki siyang mahilig sa computer.
web developer siya, web developer. Nung nakapangasawa naman at nagkaroon sila ng anak, pinangalan niya ang haba ng pangalan niya, Hypertext Markup Language. Yun yung shortcut nun, yung Hotmail, HTML, Hotmail. So ang palayaw niya HTML, Hotmail, pero yung buong pangalan niya Hypertext Markup Language. Dahil doon siya sa web developer ka, yung mundo ng computer Yung what? So, ayan, may kwento kasi sa bawat pangalan, may kwento. So, yan yung background. So sa akin, bakit Brian Bailey? Kung i-google niyo yung pangalan ko, may isang preacher na may isang preacher ng pangalan niya, Brian J. Bailey. So ito, Jewish preacher. Kasi ang nagpangalan sa akin, hindi sina father at mother May missionary noon na sponsor ni Pastora Bing, sponsor nung nag-Bible school siya, tinuring siyang anak. Nung pinagbubuntis ako, nung malapit na akong ipanganak, sinadya nilang pumunta dito para i-assist si mother sa panganganak sa akin. Ang problema, ayaw ko pang lumabas sa mundo. Actually, kung tutuusin, lagpas ako ng isang buwan. Nung nakauwi na sila, saka naman labor na si mother. So, pinanganak ako. Kaya malaki raw akong lumabas. Kaya nahirapan rin si mother. So, 10 months ba naman? Mahalos mag 10 months. Pero iniwan nilang pangalan na yung mga missionaries na yon, yung pangalan na Brian Bailey. So mula noon, Brian Bailey na yung pangalan. Kaya nagtataka sila minsan pag may pangalan ka naman dito. Ang daming librong ito. Maraming ginagamit pa namin manual sa Bible School yung ibang sinulat. No? So yun yung background ng kwento. And then sa akin rin, yung tatlong anak ko, nagsermon ako sa church. Ang bawat division ko, yung tatlong anak ko Kaya sabi ko, it is a sermon made in 10 years. 10 years na binuong sermon. Kasi yung panganay ko, may Mayumi Pearl. So it's like a beautiful pearl. Parang it's a synonymous kasi Tagalog yung Mayumi. Na actually yun, hango doon sa parable of the pearl. So parang na-discover mo yung the gospel kasi yung tinutukoy nun Na-discover yung gospel at ang nangyari, tinakpan niya yung parable na yun and then binenta niya ang lahat ng nasa kanya. Binenta niya lahat. Mabili niya lang yung pearl na yun. So parang ganon. So it speaks, yung panganay ko, it speaks of the gospel. Mayumi Pearl. So sabi ko nga, I encountered this God. I encountered His gospel, and I fall to it. So I fell in love with this good news. So yun. Yung pangalawa naman, yung pangalawang anak ko is Nasudi Sigen. So sa Ilocano, alam niyo yung Nasudi. Yung pagbagadang Nasudi nga yan. Nasudi means pure in Ilocano. And Sigen is a old British term for blessing. So, actually, pag i-google mo yung Sigen, makikita mo isang antibiotic. Kaya nung pinarehistro ko yung anak ko, yung nasa desk ng ospital. Tila-tila ipanpanagan yung tanak yun. Siyempre, medical specialist yun. Alam niya yung Sigen, antibiotic. Pero mamahalin na antibiotic. Pero hindi niya alam yung background. So I think in the area, sa Britain siguro nun, merong isang pandemya na ang daming namamatay, ang daming nagkakasakit. And this doctor happened to discover itong gamot na ito at pinangalanan niyang Sigen or blessing. So yun yung salita nila noon ng what. So si Sigen, it means pure blessing. So ikonekta mo na yung una. The gospel is a pure blessing. Parang gano'n. And then yung bunso ko is
Sean Chandler. Sean is a variant of the John or faithful. Kasi si John is a faithful, yun yung pangalan niya. Yung Chandler naman is from the candle maker. Ang idea naman nun, ang background nun, minsan nakilala mo ng Panginoon, you found the gospel, you accepted it, and it became a blessing. But yung faithful candle maker, bakit faithful candle maker? Sabi, kasi sa atin, minsan pagkatanggap mo sa gospel, nagliliyab ka, parang kandela, umaapoy ka, nag-shine ka. Pero natutunaw tayo. Parang gano'n, natutunaw tayo. And daming failures sa buhay, kahit Kristiyano ka na, ang daming failure. So, itong faithful candle maker na ito, pinupulot tayo. Ayan, pesta ng patay na naman. Akala mo, mga bagong kandila yung nabili mo. Hindi, ni-recycle lang yun. Pinulot yung mga, tinunaw. Na minsan, kinukuha tayo, yung mga in our failure, pinupulot tayo ng Panginoon, rini-remold tayo, binibigyan ng kulay, or nilalagyan ng scent, ginagawa tayong bago. So in our failure, in our mga kasablayan natin sa buhay, itong faithful candle maker, again and again, ganun, binubuo tayo. Kaya may revival na naman sa buhay. Pansin ko yung buhay ko, ganun kasi. Parang taas ng lipad mo. Parang mamaya, down na down ka. Pero may pinupulot ka na naman ng Panginoon. Nakakalipad ka na naman. Down ka na naman. Paikot-ikot lang. But, in tribute to this God who always picks me up, remold me. So, ayan. Faithful candle maker. So, ayan. Yun yung tatlong bata. Wala nang sumunod eh. So, ayan. Macaroni rin sana kung meron. But anyway, sa ating Panginoon, yung ni-reveal na pangalan, pinakasikat na pangalan, itong Yahweh. Actually, hindi rin ako naniniwala na hindi mabasa yan. Kasi nung nag-uusap, yun yung concept ng mga scholar lagi pag nag-uusap sila. Sabi nila, hindi mo mabigkas raw to kasi walang bawel. Walang bawel raw na naibigay, na isulat lang. Pero nung pinakilala ng Diyos yung sarili niya kay Moses, nag-uusap yan, hindi yan nagsusulatan. So, may bigkas yan. Yun lang, yung mga si Moses, hindi niya na siguro nung pagkaunawa ni Moses yan. Napakabanal ng pangalan na to. Huwag niyong bigkasin, parang ganun na si Moses. Oo, hindi tayo worthy na So sabi nila, pero tayong Pilipino, hindi nakakapagtaka to. Kasi nung uso pag nagte-text tayo, kahit nga magsulat ka sa Pilipinas ng napakahabang sulat, tanggalin mo lahat ng bawel, kahit tanggalin mo yung space, mababasa natin. So, ayan. So, kaya sa akin, yun lagi sinasabi ng scholar, hindi mo babanggit kasi walang bawel. Meron yan. Kasi hindi naman ibinigay ng Panginoon na sulat kay Moses yan. Binigkas niya yan. Yun lang si Moses, ayaw niyang uliting bigkasin. Kasi parang sa kanya, there is something in it. So, sinulat na lang niya. So, ayan, sa Leviticus 24:16, ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita or dayuhan, ay babatuhin sa taong bayan hanggang sa mamatay. Yun yung death penalty nila. So grabe, pagbastusin mong pangalan ng Diyos noon, yung rules ni Moses, death penalty. Ganun katindi yung pangalan ng Diyos para sa kanya. Yun yung pag-revere niya sa Diyos na ito. So, ayan, ang daming Kaso, yun na, maraming ginawa na ng mga bagong eskola, sinubstitutan nila, tetragrammaton, pangalan ng tawag ng mga scholar dito sa 4 letters na to eh. So, YHWH. So, ayan.
Yung mga modern scholars naman na nag-substitute sila ng mga para mabigkas, nag-substitute sila ng mga invention nila na mga vowels. Yung kinuha nila yung sa Hebrew word kasi ng Lord, Adonai. So parang kinuha nila yung vowel ng Adonai, yun yung sinubstitute nila sa Yahweh. So Y-A, kinuha nila yung A, Yahweh, Jehovah, parang ganun yung ibigkas niyang kwan eh. Parang compounds ng dalawang ito. So Hashem, the name, Yahweh. Dito rin yung isa, ang pangalan. Pag sinabing Hashem kasi sa Hebrew, ang word na Shem, pangalan. Kaya si Shembot, anak ni Pastor Sawilan. Anong pangalan mo? Shem. Pag sinabi niyan Shem, pangalan. Anong pangalan mo? Pangalan. Kasi Shem, pangalan yun eh. So, Hashem. So, parang yun. Yahweh. Nakuha yung vowel na A. Sinubstitute doon. Yeah. And then yung Hem, sinubstitute sa. Kaya mabibigkas mo ngayon. Pero hindi natin alam kung yun yung kanya. So, parang gawa nila para mabigkas lang. So, yung sa Elohim naman, Elohim ginagamit rin sa Diyos yan. So, yung Adonai, Hashem, Yahweh, substitute, buo na nila. So, Jehovah, Yahovah. So, compounds, pag-aaralan natin yan na now, ano yung compounds na sinasabi? Yung iba pang pangalan ng Diyos, iba pang mga termino na itinatawag nila sa Diyos. So makikita natin dito, si Abraham to eh. So sa Genesis 22:14, ang background nito kasi, yung sinabi ng Panginoon kay Abraham na ialay niya yung anak niya. So, ito, nabanggit ko na nung last na session natin to, yung interpretation ni Pastor David. Na si Abraham daw, nature ng mga, lahat ng Diyos, kasi polytheistic yung area niya, Mesopotamia. Ang napansin niya, lahat ng Diyos, humihingi. Kung may ibigay ang Diyos, or sino mang Diyos, pag may ibibigay na favor sa iyo, may hinihinging kapalit. So parang ganun yung nature ng lahat ng mga Diyos-Diyosan na to. So kahit sa Ifugao, kung hihingi ka ng kagalingan, yung mga priest, mga mumbaki ng kwan, may hihingi rin na kapalit. Parang ganun. May ibibigay ka. So sa understanding ni Abraham, sa lahat ng favor na binibigay ng Panginoon sa kanya, sipin mo itong taong ito, regular laman na pamilya pastor, paano niya tinalo yung consolidation o 10 kingdom? So there is something sa kanya na nagiging powerful siya, nagiging famous, yumayaman. Yun nga, kaduwagan niya, muntik kinuha yung asawa niya. Napakaganda raw ni Sarah. Ewan ko rin na si Sarah, napakaganda ba talaga nung babaeng to? Kasi sa pagpunta nila sa area ni Kwan, ano pangalan nung leader na yon? Parang nakita nila, natakot rin si Kwan Abraham Pag tinanong nila kung magkaano-ano tayo, sabihin mo kapatid kita. Kasi takot rin siya baka patayin nila ako, kunin ka nila. Napakaganda ba na talaga ni... Take note. Ilang taon si Sarah dito? Kasi nung nagkakilala sila ng Panginoon, plus 25 Kung nanganak siya nung 99 siya, minus 25, mga 74. 74, panis lahat ang mga babae sa bansang yan. Na yung hari, agaw pansin sa kanya. Anong meron sa...
Yan yung pinagtataka ko minsan eh. Ano ba kaganda tong sarang ito na yung hari naging kwan. Natakot rin si Abraham. Kasi sabi ni Abraham, ang ganda mo eh. So, may isang pastor sa amin dun sa Isabela. Isang baryo na ano, parang sabi nila, iisa lang yung magandang babae. Yung babae na yon, na pangasawa ni yung kuya ni Pastora Priscilla. Sa buong lugar, yun lang raw yung maganda. Oh. Ayos ah. Nasa kanya na lahat, pati ang puso ng kuya ni Pastor. Ayan. Itong si Abraham, ganun yung pananaw niya. Dahil itong nakilala niyang Diyos, sa maraming Diyos si Abraham siguro rin yung pamilya nila. Pero itong nakilala niya, parang isa lang sa marami. Ganun yung pananaw niya. So, inaasahan na raw niya na hihingi rin to. Gaya rin lang ng iba to. Pero ang pinagtaka niya raw, kaya nung sabi, nung nagsalitang Panginoon, ialay mo yung anak mo yung kaisa-isang Diyos. Ito na sinasabi ko. parang hindi na bago kay Abraham, umalis agad. Umalis agad. Tumungo na doon. Ang nakakapagtaka raw, yung nung ialay na niya, talagang seryoso siya eh. Gusto niyang, kasi yung argument niya, pwede niya man ako bigyan ulit. Nakita ko na eh. Kayang-kaya niya lahat. Or pwede niyang buhayin. Parang ganun. Babasahin niyo yung may argument si Abraham habang naglalakad eh. Ganun yung tiwala niya sa Diyos na ito. Eh hindi rin siya nag-alangan. Kaya niyang palitan. Kaya niyang buhayin. Alam ko na parang ganun kalalim yung pagkaunawa niya sa Diyos. Pero ang pinagtaka niya, nung sinabi ng Diyos na, tama na yan. So parang bago sa kanya yon na may Diyos na hindi humihingi. Kundi nagbigay ulit. May tupa. Ito, ialay mo. Ito na lang ialay mo. So, pinangalanan niya actually, yung lugar ang pinangalanan niya. Tinawag niya na si Yahweh na nagkakaloob. So, ang Diyos na nagkakaloob. So, yung revelation na ito yung malalim na pagkaunawa kay Abraham na iba tong Diyos na ito. Wala siyang kailangan sa akin. At isang nature niya, palabigay siya. So, itong pinaglilingkuran nating Diyos, I think, gaya ng sabi ng Proverbs, yung pangalan ng Diyos, matibay na tanggulan. Ibig sabihin, kung ano yung revelation sa pangalan ng Diyos, hindi nagbabago yan. Maaasahan mo yan. Matibay na tanggulan. Maaasahan mo. At hindi ka mapapahabak. Yan. I think itong revelation kay Abraham tungkol sa Diyos na mapagbigay. Kasi itong Diyos rin ang pinaglilingkuran natin. Palaging nagbibigay yan. Minsan, hindi lang natin napapansin. Ugali ng mga matatanda, pansin ko to kahit sina lola noon. Pag pupunta ka sa kanila, yung pasikreto ba na kung paborito ka ng lolo, pasikreto na magbibigay. Ipapakwan niya sa kamay mo tapos munang sabihin sa iba. Ganun ganun yung kwan. Itong Diyos natin, naniniwala ako na kwan, ganun siya. Hindi mo namamalayan na pag-uwi mo, may nilagay pala siya sa bulsa mong blessing. Maraming ibinibigay sa atin na tayo kasi hindi natin napapansin. Hindi mo alam na siya yung naglagay doon. Hindi mo alam, akala mo trabaho mo. Pero siya rin nag-arrange lahat pala nun para magkaroon ka ng trabaho niyo. Siya yung parang ganun yung perspective ko na kahit si Abraham hindi ko nga alam kung alam ni Abraham na nakialam ang Diyos sa pag-rescue kay Sarah. Naasawain naman. Nagkakasakit naman sila sa karean. Kasi kukunin na ng hari yung asawa niya Bigla silang naginip yung hari Naginip ng hari. Sinabihan, galit na galit kayo. Bakit mo hindi sinabing asawa mo? Wait, half truth naman yun, sabi ni Abraham.
Kasi magkapatid naman kami. Hindi, magkapatid sila kasi sa kanata eh. Mother side or father. May half kwan sila. Parang may escape ring si Abraham. O, totoo naman. Parang ganun. Pero hindi niya sinabi ng asawa niya. But yun, what we can reflect dito, yung Jaira, yung title natin dito, siya lang sapat na. Kung maiintindihan lang natin yung binibigay niya, sapat lagi. Sapat lagi. Hindi kanya bibitinin nito. So, laging nandun. Yun minsan, yung perspective lang natin na kapos. So, sabi ko nga, faithful lang Diyos. Huwag mong tanggalin sa formula ng buhay mo. Yung people na nagdibo nung last time. Yung sabi ko sa mga young people, 25 na kayo, mag-asawa na kayo. Natatakot sila sa buhay. Natatakot sila sa buhay kasi walang trabaho, mga ganon. Nakapag-aral naman kayo. Christian naman yung kasintahan ninyo. Lalo yung isa nun, marino na yun, sumasakay na ng barko eh. Sabi, mag-asawa ka na bro. Yung asawa mo, ang ganda. Tapos, Kristiyano pa. Lumaki pa sa pamilyang Kristiyano. So, ano pang ginagawa mo? Sabi ko, mag-asawa na kayo para may latag nyo pangarap nyo. Yung kasi ang tinatakot nila, wala pang ipon. Tapat ang Panginoon. Huwag mong tatanggalin sa formula yung Diyos. Tapat ang Panginoon. Pag sinabi niyang sapat-sapat, minsan, masyado ka lang ambisyoso, parang ganun. Akala mo lang hindi sapat kasi tinitingnan mo yung iba. So, ayan. Si Yahweh na nagkakaloob, He always gives. Sabi ko sa mga kapatan, wag niyong tatanggalin ng Diyos sa formula ng buhay ninyo. Pag mag-asawa kayo, isipin nyo nandun siya. Hindi kayo magkukulang. Pinangako niya yung abundance, pero kailangan niyang kumilos dyan. Pero yung para makasurvive kayo, sagot niya yun. Sagot ng Diyos yun. Ang principle kasi, He will bless the works of your hands. Yung abundance, yung dagdag doon sa sapat, gusto niyang productive ka eh. Parang ganun yung concept na tinuturo ko sa kabataan. Tinatanggal niyo kasi sa Diyos na yung Diyos sa formula ng buhay niyo eh. Ayan, kaiipon, wala na. Yung kasintahan na niya, nag-asawa na. Pero wala ka nang mapapangasawa, may ipon ka. May bahay ka. Pero wala na. So, sabi ko, sus, habang meron pa kayong kilig-kilig, mag-asawa na kayo. Kasi minsan, wala na yung kilig, wala na yung tayo napunta doon. Anyway, pangalawa, Rafa. Daluyan ng paghilom at kagalingan. Jehovah Rafa, you're my healer. Yung kanta, di ba? Sa Exodus 15:26, akong si Yahweh ang inyong manggagamot. So, dito na buo yung salitang Rafa. Hindi, meron na yan. Kaso, diyan na i-reveal na itong Yahweh na ito, itong Jehovah na ito, Jehovah Rafa. Lord na nagpapagal. Or itong Diyos na ito ay yung Yahweh na manggagamot. So, ayan, diyan na i-reveal sa Exodus. Tingnan nyo, daming revelation sa Exodus eh. Puro sila reklamo, puro ganun. Pero actually, nire-reveal ng Panginoon kung kailan dumaan sa mga sakit. Doon mo makikilala na nagpapagaling. So, ayan, ano bang background nito, Pastor? Dito ata yung mapait na tubig. Yung mapait na tubig. Bakit naman tong tubig natin ganito? Wilkins naman sana. Parang gano'n, naghahanap sila eh. So parang ang pinagaling ng Panginoon yung mapait na tubig. Parang gano'n.
sa verse 27, 26. Kung babasahin natin. There the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any diseases I brought on the Egyptians. Yun. For I am the Lord who heals you. So, ayan. Dito na i-reveal. Actually, Panginoon mismo pala ang nag-reveal nito. Siya nagsabi mismo. So, matibay na tanggulan. Pero tingnan mo naman yung kwan. Tingnan mo naman yung prerequisite na hinihingi niya. Minsan, nagre-reklamo tayo. If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees. Kasi sa atin minsan, wala tayong pakialam sa Diyos eh. Bahala na dyan. Lumalapit ka lang sa Diyos pag naghihingalo ka na. Pero pag maingat ka, at talagang yung asta mo pleasing in His eyes, right and pleasing in His eyes, He will protect you. Yun yung revelation sa kanila dito eh. So, ang kabutihan sa atin, Kristiyano, pwede mong i-reset eh. Punta ka sa cross kay Jesus Christ. Patawad. Kaya minsan, bago ka hihingi sa Diyos, patawad Lord. Inabuso ko ba ang kalusugan mo? Oo, sabi ng Panginoon. So, bakit ganito Lord? Bakit ako nagkasakit? Kung tutuusin, bunga rin ng minsan. May mga hindi tayo naiintindihan. Kaya nagsisimula tayo sa paghingi ng tawad para ma-reset. But ito, daluyan ng paghihilom at kagalingan. Nai-reveal na siya yung healer natin. So we run to Him. Naintindihan nila ito. And then, from that name, tinawag nilang Jehovah Rapha. Kasi kaya niyang magpagaling. So, kahit chismis minsan eh. Anong pangalan na nung sundalo na pinaligo ni Elisha sa Jordan. Chismis lang yun eh. Kasi hindi naman Hudyo yun. May katulong siya na Hudyo. Sabi niya, may propeta kami doon sa bansa namin. Maraming sakit na kuwan. Tumatawag lang siya sa Diyos namin, pinapagaling niya. So, itong Diyos namin, Jehovah Rapha to. Parang ganon. Ang Yahweh, ang Diyos na manggagamot. Punta ka doon. Kasi kailangan mong dumaan sa prophet. So, yun yung ganon. So, ang layo. Ito, diniscuss namin eh. Tingnan natin. Mag-Google tayo. So, ano natin bubuksan yung Google. Close ko muna yung isa. Kasi ang layo pala ng nila. Nawala na. Paano ba yan? Nawala na yung picture. Wala na. Ano? Ibo nila, wait lang kasi sabi niya mag-lose muna sila. Meron silang isa-search. Sinong makaanong? Ayan na. Ayan na. Maglulus lang sila ng ilang minuto. Nakamute kami, Pastor.
Ayan, okay na? May napindot ako, wala eh. Pambira. So, map o ano pala nun? Pinagaling ng kon? So, Elisha and Gehazi. Yung Aramian na kon? Naaman. Tingnan lang natin yung mapa. Naaman. Dahil sa dahil sa chismis ito. Kasi sinabi lang nung katulong niya na may propeta kaming ganito. So tingnan natin ito. Dilitan ko lang konti. Dali. Malaki pa. Okay. Share. Share Chrome tab. Window. Select the tab. Ayun. Business. Itong mapang ito, makikita nyo yung red. Yan yung binahe niya. Taga dito siya sa Damascus eh. So, parang Manila tong binahe niya eh. Kasi kung susumahin mo, 20 kilometers, makikita nyo yung maliit doon. Ganito kalayo ang 20 kilometers. Kung tansyahin mo yan, magiging mga 300 yan. Ito yung binahe niya. Dumaan siya sa kapital ng Kingdom ng North. Yung pinaggigirahan ngayon. And then, bumaba siya sa Kingdom ng South kasi South sila. Nakarating sa Jericho, dito sa boundary ng Judah. Actually, dito, ito yung biyahe niyang papunta sa Israel. Nakapasok siya sa Israel. Pahinga siya dito sa Samaria. And then, bumiyahe ulit ng napakalayo, pumunta sa Gilgal para puntahan niya si Elisha. Pero dito, hindi siya hinarap ni Elisha eh. Hindi siya hinarap ni Elisha. Pinasabi lang na papuntahin mo siya sa Jordan River para maligo. Itong beses na lublub doon. Pambihira. Ang layo-layo ng binahin natin. Wala ba kaming ilog doon sa Damascus? Sabi niya, may ilog dito, di ba? Tapos ilang ilog na tinawid niya. Tinawid na rin namin ang Jordan eh. Bakit sa dulo pa? Kaya sabi nila marumi. Kasi actually, pabagsak na siya dito sa ilog ng yung Dead Sea. So napakarumi na ng tubig dito. Yoko kung may mga babuyan dyan. Pero sabi ng katulong niya, nandito na rin lang tayo eh. So nagbiyahe siya ulit ng 20, 40, 60, mga 60 to 70 kilometers. Ayun nun. Mula dito. So yun. Dahil sa chismis na nagpapagaling yung Diyos nila sa Israel. So kahit ito, hindi siya Diyos, pero sinunod niya yung sinasabi ni Elisha. Instruction ng Diyos kay Elisha. At pinagaling siya. So, maasahan. Maasahan. So, ang Panginoon, gusto niya rin mag-show off minsan. Minsan sa ating mga medyo unfair minsan eh. Yung mga Kristiyano minsan, nagkakasakit tayo, hinahayaan ng Panginoon. Kasi nagiging test daw sa atin eh. Gaano katindi yung faith natin. Pero napapansin ko, bakit yung mga baguhan sa pananampalataya or hindi pananampalataya, pag pinag-pray nila, di sa mga evangelistic crusade, gumagaling agad. So, parang unfair dito. Kasi minsan, ang pinapagaling ng Panginoon sa atin, yung mga spiritual sickness natin. It's 11 o'clock. May spiritual sickness natin. Hinahayaan niya doon na hanggang sa bahala na Lord, basta ako nananampalataya ako sa iyo.
Pero dito, nag-show off siya sa mga kwan. Nag-show off siya sa kwan. So anyway, balik tayo sa notes. 11 o'clock na. So, Jehovah Jireh, pero maaasahan natin ang Diyos. Maaasahan natin ang Diyos. Nagpapagaling siya noon, nagpapagaling siya ang Jehovah Rapha. Okay? Next, Nisi. Jehovah Nisi. Tagumpay sa pagpupunyagi. Si Yahweh ang aking watawat or my banner. So, ang concept naman nito, doon sa Exodus 17, kung mapapansin nyo, puro Exodus. Ang dami niyang ni-reveal. Ano marireflect natin dito? Sa dami ng pagsubok sa wilderness. Bakit hinahayaan ng Panginoon? Bakit may giyera? Bakit may sakit? Bakit mapait yung tubig? Kasi minsan ang Panginoon, hindi siya basta-basta nagpapakilala ng diretsahan. Kikilalanin mo talaga siya. So, hindi siya diretsang nangungusap eh. Ito, may giyera. Pero may revelation ng Panginoon kay lift up the banner. Tinataas niya yung tungkod niya eh. Ito yung pinaka-banner nila noon pa man. Ito yung mula sa ito yung pinaka-symbol nila. So, yan, tinataas niya yung Exodus 17. Mapapansin natin, sa dami ng pinagdadaanan natin sa buhay, ang daming pagsubok natin sa buhay, minsan complain tayo ng complain sa Diyos. Baka naman may gustong ipakilala ang Panginoon sa atin, nakatangian niya, na gusto niya hindi mo lang nababasa. Gusto niya nararanasan mo. Gusto niya, di ba ikaw ang Jehovah Nisi? Pinagkakaisahan na ako, Lord eh. Di ba sabi mo, the battle is the Lord's. Paglaban mo ako, Panginoon. Baka gusto niyang i-reveal sa'yo na totoong mga to. Ayokong napabasa mo lang. So, parang ganun. Kasi reflection ko yun eh. Bakit sa wilderness, na reklamo sila ng reklamo, pero dito lumabas ang napakaraming revelation sa kanya. Minsan pinapadaan tayo ng Panginoon sa mahihirap na sitwasyon para makilala natin siya. Kasi, itong Diyos natin parang hindi easy to get eh. Parang gusto mo akong makilala. Gusto mo akong makilala ng mas malaliman. Pumunta ka sa bahay namin. Pag-igib mo kami, kung gusto mong nandun ka sa bahay namin. Ipagsibak mo kami ng, di ba yung mga kwan? Pero, sa paglilingkod na yun, nakikilala mo ng nakikilala. Parang ganun ba tong Diyos natin? Bakit sa matitinding karanasan, doon na i-reveal tong mga to? So, kaya magandang itanong yan. Pag may pinagdadaanan tayo, may gusto ko bang ipahiwatig, Lord? Maganda sigurong itanong. May gusto ko bang ituro sa akin, Lord? Bakit mo hinayaang mangyari to? Instead na magdabog ka, bakit hindi ka magtanong? So, mapait to, Lord. Pero alam ko, walang imposible sa'yo eh. Pakitaan mo nga kami, Lord. Pwede naman. Bakit may dabog? Pwede ka namang humingi. May gusto ka bang i-reveal sa amin na katangian mo? Sige nga, Lord. parang ganun. Change the attitude. Change the attitude na, yun siguro ang isang reflection natin. Musa tayo. Shalom. Ito, sermon ko nung Sunday to eh. Hindi ko pa na-upload. Shalom. Shalom is the state of life. Kung ano yung katangian, peace lang kasi eh. Pag tinranslate natin yung shalom, ang pinakapangtapat nating word sa shalom, peace, katahimikan. Pero concept ito sa Israel, ang shalom ay concept sa Israel, kung saan ito yung state of life nung nasa loob sila ng garden. So hindi lang peace, kundi yung magandang sitwasyon, magandang relationship sa lahat sa paligid. Hindi lang katahimikan. Malalim pa sa katahimikan. Parang everything ay magkakaugnay. Basta ito yung shalom kasi, ito yung concept ng dadalhin ni Jesus Christ.
Kasi He is the Prince of Peace, Prince of Shalom. Yun yung dadali niya sa mundo natin. Hindi na ganito ang mundo natin later. Ito yung mundo na sabi niya sa Revelation, wala nang mga luha, wala nang mga sakit. So hindi lang peace. Yung magandang sitwasyon. Yung perfect na situation. Ito yung wish lagi ng Hudyo pag nakakausap mo. Shalom. Pag nag-wish sila, may the Prince of Shalom come. Parang ganon. So, si Yahweh ay kapayapaan. Kailan binigay ito? Exodus. Judges. Anong sitwasyon nila dyan noon? Judges 6. Gera na naman siguro to. So, nagre-rebellion sila. Wala na yung shalom. Kahit sila at sa Diyos magkaaway. Kasi hindi na nila nasusunod eh. And then, gera dito, gera doon. Pero ni-reveal ng Panginoon, siya ang shalom. So, you can fix things. So, ayan, magulo ba ang buhay mo? Magulo ba ang pag-iisip mo? Hindi ka makatulog ng gano'n. Lord, ikaw naman ang shalom, di ba? Bigyan mo naman ako ng payapang pag-iisip, malalim na tulog. Parang gano'n. Because He is shalom. Baka naman sa gulo na pinagdadaanan mo sa buhay, gusto ng Panginoon na hindi mo kasi ako binibigyan ng daan. Hindi mo kasi pinapahawak. Kayang-kaya mo kasi sa tingin mo eh. Sinasabi ko na come to me, all of you who are tired and heavy laden. I'll give you rest. Ako ang shalom. Kaya kong ayusin yan. Kaya kong bigyan ng kapayapaan. Kaya kong bigyan ng ayos. So, parang ganun yung dito. So, minsan, nagiging last resort ng Diyos eh. Pero, totoo pala. Parang ganon. So, yan yung isa, shalom. Ano pa? Maraming compounds, but it's already 11. Nasa inyo naman yung notes. Ra'a, Rohi, Chidkenu. Kantahin nyo na lang yung yung kanta ni Steve Cuban. Shama. So, ayan. Mga iba't ibang sa Book of Acts, ito. Believe in the Lord Jesus Christ and you, your household will be saved. Sa Pilipino, Panginoong Heso Kristo. Sa Greek, Kurios Jesus Christus. Sa Hebrew, Jehovah, Yehoshua, Mashiach. Si Yahweh na natatanging tagapagligtas. So, yun yung kanya na the Savior. Ang alam lang natin pag Savior kasi, Savior from hell. Pero kaya niya tayong i-save kasi ito yung question ko dito sa context ng Acts. Nasira yung kulungan. Yung mga top na criminal sa buong empire, nandun. Lagot ako nito, sabi nung gwardiya. Ako papatayin, buti pa yung mga Romano, hindi nila pinapatay agad, tinutorture nila. At dinadamay pa nila ang pamilya. Nung nagtanong siya, doon kay na Paul, huwag kang mag-alala, nandito kami, sabi ni Paul. Anong gagawin ko sa sitwasyon na to? Patay ako nito. Paano ba liligtas nito? Pero pag binabasa natin, ang alam natin, paano ko mapunta sa langit? Ang bihira pag ikaw nasa sitwasyon yan, wala kang pakialam sa langit. Di ba? Ang pakialam mo yung immediate na sitwasyon mo. At sabi niya, in-interpret natin na gano'n yung context. Hindi gano'n yung context niya. Imagine mo, nasira yung kulungan. Tingin niya, nakatakas na sila lahat. Siya ang babanatan ng empire. Patay ako nito. So, paano maliligtas nito sa sitwasyon na to? Believe in the Lord Jesus Christ. Maniwala ka sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya. Manalig ka sa Kanya. Liligtas ka sa sitwasyon mong yan. So, pero ginagamit natin lagi yan sa pag-preach ng evangelism. Pero tignan mo yung sitwasyon, hindi ganun eh. Pero pag binabasa natin yan, paano ko mapupunta sa langit? Impyerno na ngayong buhay niya eh. So, ayan. Pero sinabi ni Paul dito, maniwala kay Yahweh
Jehovah, Yeshua, Mashiach. Sabi dito. Natatanging tagapagligtas. Sa sitwasyon mong yan, ililigtas ka ng Panginoon. Ano mga sitwasyon mo? Nilalamon ka na ng utang? Kaya kang iligtas ng Panginoon dyan. Lumapit ka sa Kanya. Bibigyan Kanya ng mga idea or di ko alam. Papardon ka na ng nakapag-utangan mo. Hindi ko alam kung anong gagawin ng Panginoon. Pero nakakamangha tong Diyos na pinaglilingkuran natin. At kaya sinabi, you and your household will be saved. Ginagamit natin to, di ba? Maliligtas rin yung pamilya mo. Pero ang concept natin na ngayon na application nun, pupunta sila sa langit. Kasi yung context dito nun, papatayin rin pati yung pamilya niya. Yun yung bigat. Top kwan yun eh. Top na kulungan. So ayan. So anong sitwasyon natin sa buhay? Hindi lang langit at impyerno kasi pag Kristiyano ng salita, puro langit at impyerno. Sa pang-araw-araw nating buhay, sa kinakaharap ng tao dito sa Acts chapter 16 verse 31, kaya kang iligtas ng Panginoon sa sitwasyon mo. Yun yung sinasabi niya rito. So ano yung pinagdadaanan mo? Ano yung gipit sa buhay mo? Ito yung revelation dito. Siya ang tagapagligtas. So, lumapit ka sa Kanya. So, ayan. That's our takeaway. Compounds ng Elohim. Ano naman? Ano yung mga hinango mula sa pangalan na ito? Elohim, the Creator. Ang dami. El Shaddai, the Almighty, all-sufficient God. Pangyarihang Diyos. El Elyon, the Most High God. Kataas-taasang Diyos. So, ayan. El Olam. Ano yung El Olam? Diyos na nagbibigay ng ulam. Eternity. Eternity. Walang hanggang Diyos. So, palaging may ulam. Walang hanggang Diyos na hindi nagbabago. El Emet, the God of Truth. Katotohanan lagi. El Sali, ang Diyos ng kalakasan. So tanggulan, takbuhan sa panahon ng kahinaan. So ano yan, napagod ka na sa buhay. El Sali, hayaan mo siyang sumali sa buhay mo. Binubukod mo siya eh. So El Sali, pasalihin mo ang Diyos sa buhay mo. Siya ang ating lakas. Siya ang ating kalakasan, tanggulan, takbuhan sa panahon ng kahinaan. And Elroy, the God who sees me. Ito, ang Elroy ata dito, ito yung revelation sa Kwan, sa nanay ni Ismael. Kasi siya yung tumawag na, wala, injustice kasi yung ginawa ni Sarah sa kanya eh. God of justice. Iyak siya doon, iyak. Kaya tinawag niya na, may nakakita pala sa akin. May nakakalam pala sa lahat. Tinawag niya ang Diyos na the God who sees me. So, ayan. Revelation. Minsan, nagmamaktol lang Kwan. Nagdadabog ang mga Kristiyano kung bakit lumalago ang mga Muslim. Take note, sisihin yung Diyos. Kasi siyang nangako doon sa nanay ni Ismael na i-bless niya sila. Kaya ang daming Muslim. Pero yung blessing na dumaan kay Abraham para rin sa kanila. Kailangan nating ibahagi sa kanila yung revelation kay Jesus Christ dahil deserve rin nilang maligtas. So, ayan. So, balikan mo. So, kita rin sila ng Diyos. Kailangan rin nila si Jesus Christ. Okay? El Shaddai. Ayan, dami. Okay, bibilisin natin. Names of God sa Psalms. Okay? Assignment natin to. Assignment natin. Bigyan mo ng pangalan ng Diyos. Nakwento ko na sa inyo sa mga lectures and sermon. Yung teacher namin na pinangalanan niya ang Diyos na Jehovah Isniki. Yung patago-tago daw eh. Pasulpot-sulpot. So ayan. Bawat sitwasyon niya sa buhay, very sneaky daw na pumapasok eh. Nandun lagi yung Diyos. So itong mga, magtingin kayo ng itong mga verse na ito. And then, gumawa nga kayo ng pangalan ng Diyos.
Gumawa kayo ng pangalan ng Diyos and then i-fill up nyo dito and then i-send nyo sa chat group natin para basahin natin kung bigyan nyo ng mga creative names. The Lord is my shepherd, I shall not be in need. So, example, anong papangalan mo sa Diyos diyan? So, nung napunta ko sa Hong Kong, sabi ko noon ang Diyos, siya yung shepherd. Minsan, tinatawag tayong mga pastor. Sabi ko, siya yung shepherd talaga. Tayo, mga German shepherd. Taga-tahol lang naman tayo Pero siya talaga yung shepherd. So, ayan. So, bakit tinawag ni David na shepherd? Pwede mo, hindi shepherd ang tawag mo sa kanya. The God who cares. So, caring. Jehovah Care. Parang ganun ba? Parang insurance lang. So, ayan. Sa bawat line na yan, sa Psalms 23, mag-isip kayo ng ilalagay niyong pangalan, substitute niyo sa Panginoon. Personalize. Pwedeng Tagalog, English, Tagalog, Ipugaw. Pwedeng umimbento ka. Kasi sa Pilipinas, gumagawa ng mga pangalan ngayon, walang meaning, maganda lang pakinggan. Okay? So, yun yung lesson natin ngayon. May mga naiisip ba kayong bagong pangalan ng Diyos na itatawag ninyo? Yuwa 5-6. Ha? Yuwa 5-6. Yuwa 5-6, Pastor. Naging Bombay. Ang Panginoon, hindi naniningil. Wala interest. Ayot lang. Isang text mo lang, nandyan na. Wala na. Sabi niya, I'm only one call away, kunana. Parang Jehovah PLDT. Jehovah Temple, parang gano'n. Ay pastor, kapag ka ba nagbigay ang Panginoon, hindi na niya pwedeng bawiin? Kapag ka ibinigay na ba niya, hindi na ba niya pwedeng bawiin? May mga bagay-bagay. Case-to-case situation kasi. Yung gifts na sinatawag. Kasi yung context na sinasabi ni Paul na hindi niya binabawi, nilalahat kasi natin yung gift Nilalahat natin yung gift. Pero yung sinasabi ni Paul, yung mga likas na, nung pinanganak ka sa mundo, may mga angking, parang nandun na sa'yo na mga unique giftings na gagamitin mo sa mundong ito para may advance mo yung kingdom or mapaglingkuran mo. You can do good works in this world. For example, meron yung magaling maghilot, mga ganon. Gumagaling yung mga hinihilot nila. Iba yung nag-training lang. Meron yung hinipo lang. Parang mga gifts na yon, yung mga innate, mula nung bata kang gano'n. Yun yung mga yun yung tinasabi ni Paul sa context na yun na hindi niya binabawi. Nasa kanila paano mo gamitin yung mga yon? Kasi kapupuri ba ng Panginoon? Pero yung marami ka rin makikita na yung blessings doon sa blessings sa Israel, yung bansa nila. Ibinigay sa kanila yung promised land, di ba? Pero conditional yun. Dapat sundin nila yung mga Di ba naalis sila? Sinakop sila ng dahil sa Pwedeng bawiin ng Panginoon lahat ng ari-arian mo, ganon. Pero yung context na sinasabi ni Paul, yung mga innate na katangian natin na magagamit natin sa So, marami tayong mababasa sa Biblia na nawala rin nila. So, kasi yung mga pag-blessings, mga ari-arian, minsan conditional yung mga yan. Pero ang kagandahan sa Diyos, yung mga ganyan, pag sumunod ka ulit sa Kanya, sa hinihingi niya, babalik niya.
Babalik niya yun. So, may karapatan ng Diyos na nangingibabaw siya sa mga yan. Pero yung unique na katangian mo, for example, si Sister Rod, ang katangian mo, masayahin kang tao. Parang ganon. Kahit may problema, tawa lang ng tawa. Ayaw, Parang- pastor. Jehovah tawa. Parang isang katangian na sasabihin natin yan. Katangian na yung nahahawa yung ibang tao ba? Minsan pastor, hindi naman sila nahahawa, pastor. Minsan naiinis. Naiinis na sila, pastor. Minsan gift rin yung mang-inis eh. Parang ganun. Si Pastora Joan, may mga, yung kwentuhan namin ni Pastora Joan, may mga innate rin si Pastora na yung minsan healing, gifts of healing. Yung ganun. Hindi, sinasabi ko kay Pastora bago ka pumunta dito sa mundo, inilagay na ng Panginoon yung gifts na yan sa'yo. Ang problema, doon sa kabilang kaharian ng kadiliman, alam nilang nasa iyo yung gift rin na yon. Sa kaharian ng liwanag naman, alam rin nilang nandun yon. So ikaw magdidesisyon kung saan ka magpapagamit. Pero gagana yon, pareho. So, yung giftings nasa iyo, minsan pag kinukuha ng mumbake nun, kasi hindi naiaangat ang Diyos napupunta sa spirits or sa iyo mismo napupunta yung kapurihan. Sa kaharian kasi ng Diyos, ginagamit mo yan para mapapurihan ng Panginoon. Parang gano'n. So giftings. So, anong giftings mo rin, Pastor Dennis? Luto. Kasi yung kay Abraham, di ba, pastor, yung hiningi ng Diyos na ialay niya yung anak niya. Mm-hmm. Di ba ang nagbigay din kasi noon ang Diyos. Mm-hmm. So alam ni Abraham na hindi babawiin ng Diyos kung ano man ang ibinigay niya, ang ipinangako niya. Kaya agad-agad siyang sumunod, hindi po ba? Yung argument ni Abraham doon, kung pupuntahan mo yung scripture, yung argument niya, it's either kaya niyang buhayin ulit or kaya niyang magbigay ulit. Parang ganun yung nasa isip ni Abraham So, ganun yung kanya. So Yung faith talaga. Yung idea niya talaga, parang yun yung faith niya. Kasi sinabi ng Diyos na itong batang ito, gagamitin niya sa hinaharap. So kung sumunod ako, kaya niya sigurong buhayin. So hindi inasahan ni Kwan, napigilan niya. Kasi parang may pattern na si Abraham na yung karandaan nila, yung age nila. Posible mga anak yung asawa niya. Kung ang Diyos na parang nakilala ng Diyos na ganun siya. Na-build na yung faith niya, no? Kaya magbigay. Siya din nagbigay kahit kunin. Parang nandun na yung yung stable na yung pero masakit pa rin. Na-build na yung it's ng Juan. Maraming factor. Sa tingin ko si Abraham diba si Job? Si Abraham doon sa nung i-offer niya si Isaac, 'di ba kasi tinatanong I think Abraham believes that God will provide. Kasi on the way nga tinatanong niya yung bata. Tinatanong ng bata yung tatay. Sabi niya, but where is the lamb? And then yung sagot ni Abraham is, sabi niya yata, God will provide. The Lord will provide. So I think that's the one Abraham looking forward, that the Lord will provide. Pero kung titingnan mo, walang sinabi ng Panginoon na magbibigay siya. So si Abraham, meron siyang concept na itong Diyos na ito magbibigay. So pero walang sinabi ang Diyos. Ang hiningi ng Diyos, ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin.
Pero yung faith niya, I think natuwa ang Panginoon doon eh. Talagang nagbigay. Nagbigay Yung talaga. sinabi niya na the Lord will provide, yung sa anak niya. Oo. Doon siya talaga na move. Pero talagang papatayin niya rin yung anak niya. Ninervyos nga ang Diyos eh. Tama na yan. Seryoso siya. And din yung sabi nila, bata lang si Kwan, nasa tamang edad na raw si Kwan eh. Si Isaac. Parang mas malakas na nga si Isaac kaysa kay Abraham. Parang nasa 20s raw si Isaac dito. Pero, makikita mo rin dito na even si Isaac, kusang loob siya. Yeah. So, alam mo, parang nag-iiyakan sila nung mag-ama kasi naiintindihan rin ni Isaac kung anong mangyayari. Kasi ang imagination natin, bata si Isaac dito. Pero kung i-research mo sa Hudyo, hindi, nasa 20s si Isaac dito. Nasa tamang edad siya. Parang sabihin natin 20s, baka sa edad ni Jesus Christ, parang ganun, nasa 30s. Pero siya doon pumapasok na paggagawa ka ng sermon, yung sinasabi niyang thy will be done doon sa garden. Parang yun rin yung parallel na sinasabi ni Isaac doon kay Abraham na nagpasakop siya sa iyakan na lang. Parang ganun. Pero isipin mo, mas malakas si Isaac kaysa sa Abraham na dyan. Kaya, yan. Bata kasi lagi. Kasi kung pupunta ka sa Jewish tradition, hindi bata si Isaac during that time. Hindi bata. Nasa edad siya. So, yan yung magandang revelation rin sa study na yan na Kwan. So, yung going back sa Kwan, yung babawi, yung kasi sa atin hindi papalitan naman ng Panginoon. Maraming nagpe-preach na si Job. Pinalitan naman ng Panginoon ng mga mas maraming anak. Mas magaganda pa, mas mga pogi pa. Hindi. Kahit magkaroon ka pa ng anak, iba yung anak. Hindi mo palitan yan pag anak mo yan. So may mga hindi tayo naiintindihan sa buhay. Hindi ganun kasimple yung hindi ganun kasimple na kahit pinalitan ng Panginoon yun, magluluksa ka pa rin pag maalala mo yung mga anak mo. Nakita ko sa sa Facebook na ganyan. Namatay yung anak nila. Tapos nagkaroon sila ulit ng anak. Kamukha nung first child nila, pero iba pa rin pag yung sabi nga iba pa rin. Kasi uniqueness ng bawat tao. Kaya nasa wisdom book yung Job. Kasi yung sa Proverbs, sinasabi niya yung mga general na pangyayari. Pero there are always exemption to the rules ng wisdom, sabi sa Proverbs. May mga bagay na hindi natin maarok, hindi natin maintindihan. At isa yung question sa buhay ni Job. Kasi may mga bagay sa mundo na sa tingin natin parang injustice talaga. Kaya ang Panginoon, ang argument niya sa dulo ng Job, bakit? Nandito ka ba nung nililikha ko to? Alam mo ba ang ginagawa ko para mapanatili lahat ito? Ako lahat nag-iisip nito, parang gano'n ng Diyos. So parang ang Kwan, nanahimik na lang si Job. Maraming bagay na hindi natin naiintindihan na ang Diyos rin. Paano pag, for example, si Sister Franz, nananalangin na, Lord, gawin mo to. Tapos nananalangin naman si Sister Rod, huwag Lord. Ang sakit ng ulo na binibigay sa Diyos. Bakit niyo alam yan, Pastor? Biro lang. So maraming, yung parang yung argument ng Diyos sa Kwan, marami kayong hindi naiintindihan. So, parang gano'n. Maraming na pinagpipilit natin yung gusto natin sa Diyos. Maraming bagay na hindi nyo naiintindihan and I must act by wisdom na. That's right. Kaya sa dulo ng buhay natin, pag na-realize natin, buti na lang, Lord, hindi mo ako pinagbigyan nun. Parang gano'n. Kasi may mga hindi natin naiintindihan na maiintindihan natin later.
True. Parang ganon yung na in the end, makukuha mo doon na napakalalim ng wisdom ng Diyos. Kaya kung naiintindihan mong ganon ang Diyos, at parang ganon yung background kung bakit yung kantang kuan, yung It is well with my soul. Kasi hindi niya naiintindihan yung nangyayari, namatay yung asawa niya. It is well. It is well. Kasi yung kantang Sample. Okay. Ayun, ito mo yung sityan ka. parang ganon na hindi natin naiintindihan but later nauunawaan natin and it will be ending in a worship to God in His wisdom. Marami tayong hindi maintindihan pero ipagpapasalamat mo na lang later na talino mo talaga Lord, parang ganon. So, yan nga, parang si Abraham, mabibuild na later yung kung naintindihan mo na napakatalino ng Diyos na ito. Kahit marami kang pinagdadaanan na hindi mo naiintindihan, pag na-build mo na yung trust mo na, it will end good. All things will work together for good. Maiintindihan mo na at hindi ka na pala reklamo dahil I just trust you, Lord. Alam kong mabuti yung buwan. So yun yung hantungan ng mga Kristiyanong nakakaunawa sa Diyos. So parang si Abraham, naintindihan niyang palabigay. Pero hindi sinabi ng Panginoon, magbibigay rin yan. Parang ganun. Kung mamamatay ito, siguro bubuhayin niya rin. Kilala na niya yung Diyos niya na yun. Kaya tinawag na Father of Faith. Napakatindi mo ng faith mo. Kaya hindi lalaki yung faith mo pag kulang ka sa kaalaman. Kaya faith kamit nag-hearing, nag-uumpisa sa chismis. Pero sa pamumuhay mo, makikita mo. Dahil kilala ko ng Diyos, parang ganyan. Alam ko na yan, hindi ka naman bibitinin yan. So in the long run, ganun na yung katitindi ng faith natin. So sa ngayon, tiis-tiis mo na Lord. Wala maliit. Naiintindihan rin tayo ng Panginoon. Work in progress. Amen. So, ayan, assignment natin yun gawan nyo nga ng mga creative names ang Panginoon. Bawat line, okay? Gagawa rin ako para okay, para 11:30 na pala. Kailangan nating mag-end, mga pagod na kayo. At iniling ko si Sister Rod, ikaw nga mag-close ng prayer ngayon. Amen, Pastor. Ano ba yan? Sige na nga. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabi ito na napagbulay-bulayan po ulit namin ang iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, na kahit hindi maarok ng aming kaisipan, Panginoon, kung gaano kalawak ang iyong pagmamahal sa amin, O Lord. Salamat at patuloy pa rin, Panginoon, ang iyong pagpapakita, pagpaparamdam ng iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Patuloy, Panginoon, na pagpapalain mo ang bawat isa. At salamat sa aming mga pastor, Panginoon, na patuloy mong ginagamit upang maipahayag ang iyong sarili para sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Hindi sapat ang mga magagandang salita upang mapasalamatan ka, Panginoon. Bagkus, Panginoon, tumingin ka na. Alam ko, Panginoon, na tumitingin ka sa aming mga puso. Salamat, O Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong presensya ngayong gabi. At patuloy, Panginoon, na ang mga salita mo na aming narinig ngayong gabi ay mamunga, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Good night. Good night. Amen. Good night. Good night. Night. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Bye.